Welcome back everyone. Happy Sunday at magandang tanghali sa ating lahat. Kumusta naman kayo? So, ngayong araw ay tatalakayin natin ang ika-6 na episode. At sigurado ako na magugustuhan ninyo ang ating episode ngayong linggo. Lalong-lalo na sa mga kabataan, young adults, and parents. Para to sa inyong lahat. Para sa aking pamilya, sa iyong pamilya, at sa mga taong gusto mabago ang siklo o psychology ng kanilang buhay, ng kanilang pananaw sa buhay. Sa panahon ngayon, maraming naguguluhan, maraming hindi alam kung anong landas ang tatahakin dahil walang malinaw na direksyon. Lalong-lalo na kung ang mga paligid mo ay walang direksyon din sa buhay. Sana dapat sa isang pamilya, sa bawat tahanan, may isang tao na naiiba sa lahat. Dahil kapag naiiba ang isang tao na yon, isang anak na yon, o sino man ang naiiba sa isang bubong, sa isang tahanan, hindi malabo na lahat ay magiging kagaya niya. Minsan, kailangan ng leader, kailangan ng energy, kailangan ng magpapalakas, lalong-lalo na kung nanghihina ka na, lalong-lalo na kung mahina ang loob. Kaya kailangan may dapat manguna. Manguna para magturo, para ma-share yung kanyang storya sa buhay. Hindi man lang tulong about financial, pero yung action, yung pagiging confident mo at pagiging strong person mo at strong personality ay malaking bagay na yun. Napakalaking bagay na tulong iyon para magbago ang pananaw ng mga tao na nasa paligid mo. Kaya sa mga tao na pinipili nila ang kanilang sarili na maging leader, na maging actually, yung mga breadwinners, yung mga providers ng tahanan, sila yung mga leader. Sila yung pangulo ng tahanan. Simulan na natin ang ating episode dahil mahaba na ang usapan. Ang pamagat ng ating ika-6 na episode, minsan kahirapan ang nagtutulak sa isang tao o kabataan na magpursige o kaya mapariwara ang buhay. Dalawa lang ang mapupuntahan kung mahirap ang isang tao. Either ang pipiliin mapariwara o magpursige. At yan nakadepende sa kanyang environment. Yan ay nakadepende sa mga tao na nakapaligid sa kanya at nakikita niya. So kanina, habang kumakain ako ng tanghalian, bigla kong naalala ang isang tao na naging parte ng aking buhay, naging parte ng alaala. Ang tao na ito ang nagpa-realize sa akin ng malungkot dahil sa kanyang mga choices at hakbang sa buhay. Ngunit, totoo ito. Ang kahirapan ang nagtutulak sa kabataan na mapariwara ang buhay. Kung ang isang magulang ay limitado ang kaalaman, kung ang kanilang napiling lugar o tirahan ay kasing antas din ng kanilang pinagdaraanan, at kung hindi nila nakikita ang kakulangan ng sarili nila at pamilya nila o community bilang daan para magbago, madalas nadadala ang kabataan sa maling direksyon. Hindi dahil sa mahina sila,
tamad sila, kundi dahil ganun na lang ang mundong ipinakita sa kanila. Nakakalungkot kapag ang isang pamilya ay madilim ang pananaw. Kasi kapag madilim ang pananaw sa kanilang buhay, ay magiging miserable habang buhay. Kaya makikita mo, maraming mga tao na pakalat-kalat na lang sa daan. Mga bata na pakalat-kalat na lang sa daan dahil hindi nila nakikita ang value. Hindi nila nakikita na may potential sila. Kaya ganun na lang kadali sa kanila napabayaan ang kanilang sarili at kinabukasan. Narito ang 5 dahilan kung bakit nangyayari ito. Una, limitadong kaalaman ng mga magulang. Maraming mga magulang ang nagmamahal na ang buong puso. Ngunit hindi sapat ang kaalaman kung paano magbigay ng tamang gabay sa kanilang mga anak. Kung minsan sapat na sa kanila ang may makain maghapon at may masisilungan sa gabi. Ngunit kulang sila sa kaalaman tungkol sa tamang paghubog ng pag-uugali, pagpapahalaga sa edukasyon at pagpaplano long term. Ang resulta, lumalaki ang mga anak na walang malinaw na direksyon. Kulang sa kaalaman ang kanilang mga magulang. Pangalawa, kapaligirang hindi nakakaangat. Kapag ang paligid ay puro kahirapan, bisyo at maling impluensya, natural, magiging normal iyon sa kabataan. Kung araw-araw ay nakikita nila ay ang mga taong sumusuko, umiiwas sa responsibility at umaasa o paglihis ng landas, iyon din ang madalas na susundan talaga nila. Kung wala silang nakikitang nakakahaon sa buhay, paano nila malalaman na posible palang mabago ang buhay nila? Kung wala silang nakikitang responsible sa isang pamilya, paano mau-open? Paano mababago yung kanilang pananaw sa buhay? Dahil hindi lahat ng bata ay gifted ng talino. Maalala ko noon, ang aking pamilya ay hindi sila mga professional pagdating sa edukasyon. Ilang sa aking mga uncle marunong bumasa at sumulat. At mas marami ang hindi marunong bumasa at sumulat. At isa na rin dito ang aking mga grandparents at aking mga magulang. So wala talaga silang kaalaman. Hindi sila marunong bumasa at sumulat. Nakikita ko sila na grabe, hindi sila pabaya. Nagtatrabaho sila araw-araw sa sakahan, sa farm. Lagi kong naririnig sa mga tao, sa mga relative na pumupunta sa bahay namin, yung mga matatanda na. Laging sinasabi sa aking magulang na, alam mo, nakikita ko na itong anak mo ang makapagbabago ng buhay ninyo. At laging sinasabi na ako raw yung magbubukas ng pinto ng aking pamilya. At sa part ko naman, nakikita ko talaga yung brighter future ahead of me. So, sa mga tao na nakapaligid at mga kakilala, relative, pare-pareho sila ng sinasabi. Minsan din ay nakaranas ako ng judgment sa isang tao.
isang family member na sinasabi wala akong mararating, wala siyang mapapala sa akin. Pero sa kabila ng mga salitang iyan, hindi ako napanghinaan ng loob. Mas nagpa-strong sa akin, mas binigyan ako ng strength na sinasabi ko sa sarili ko, makikita mo rin. At iniisip ko na hindi ko hahayaan na mangyari yung prediction niya sa akin. Dahil mas strong yung sinasabi ng mga tao na ako yung magdadala ng swerte sa pamilya. Salamat sa mga tao na yun. Kahit wala na sila dito sa mundo, grateful ako dahil naniwala sila sa akin. Ewan ko kung anong nakita nila sa akin. Kung buhay pa sila ngayon, sana. Sana kung buhay pa sila ngayon, pwede kong tanungin kung bakit sila naniniwala sa akin. Nakikita nyo na, alam nyo na kung gaano kaepektibo ang pag-left up sa isang bata. At kahit wala pa siyang napatunayan, pero sinasabi na ng mga matatanda, may potential ito. Kaya sana sa mga taong nakakatanda, kung gusto niyong turuan kabutihan ang mga bata, kahit wala pa silang napatunayan sa kanilang sarili, at bata pa sila, dapat iparinig niyo sa kanila. May potential talaga sila na marating ang kanilang buhay. Huwag niyo silang i-critic. Huwag niyo silang i-judge dahil hindi lahat ng kabataan ay strong mag-isip. Dahil yung iba kapag nakarinig ng negative, yun din ang susundin nila. At yung iba naman, kapag nakarinig ng negative, gagawin nila ay opposite. Kaya, kayo na mga tao, na mga nakikinig ngayon, sana wag kayong maging judgmental. Magulang man kayo o kamag-anak. Huwag niyong iparinig sa isang tao, hindi niyo pa alam ang magiging future. O kaya, kung hindi man lang maganda ang sasabihin ninyo, huwag na lang kayong magsalita. Pangatlo, kakulangan ng opportunity. Maraming kabataan ang matatalino at may pangarap. Ngunit kung wala silang pagkakataong makapag-aral ng maayos, makadalo sa tamang training, o kaya makakita man lang ng iba't ibang posibilidad, nawawala ang apoy sa kanilang mga mata. Hindi dahil sa ayaw nila, hindi dahil sa tamad sila, kundi dahil kulang sila sa pintuan na pwedeng buksan. Kung walang tamang gabay ang magulang, dahil kulang sila sa kaalaman kung paano yung parenting, kung paano turuan ng magandang ugali yung kanilang mga anak, mapapariwara talaga sila. Kaya sa mga kabataan, kung meron kayong mga magulang na binibigay nila, pinoprovide nila yung mga bagay para sa inyo, huwag niyong sayangin. Kung gaano sila ka-responsable, kung gaano nila ibinuhos yung kanilang mga sarili para ma-provide lang yung
gusto nila ibigay sa inyo, huwag niyong sayangin. Tulungan niyo sila sa pamamagitan ng pagbago ng iyong pananaw sa buhay. Ang tawag sa taong hindi mahilig sa learning at improvement sa buhay, ang tawag ko sa mga taong tamad, walang solusyon, paano mabago yung kanyang buhay, paano mabago yung pananaw niya sa buhay, ignorante ang tawag doon. Pang-apat, emosyonal na pagpapabaya. Dahil abala ang mga magulang sa kanilang paghahanap buhay, hindi na nila namamalayan yung kanilang mga anak na naghahanap ng atensyon at gabay. Kapag nararamdaman ng kabataan na hindi sila pinakikinggan o pinahahalagahan, hahanapin nila ang atensyon nila sa labas at madalas makikita nila sa maling tao, sa maling barkada, bisyo, adiksyon. At doon pumapasok na rin ang maagang pakipagrelasyon. Kaya sa mga magulang dyan, wag lang ng trabaho ang atupagin nyo. Dahil may anak kayo, may kabataan na naghihintay na kailangan ang gabay ninyo. Mga kabataan ngayon, sa mga young adults natin dyan na nakikinig, para maalagaan ninyo, magabayan ninyo ang inyong mga anak habang nagpaplano pa kayo magpakasal, habang nagtatrabaho pa kayo, gumawa kayo ng financial planning na kapag nagtrabaho kayo, una ninyo tanggalin sa inyong income ay mapupunta sa savings. So, yung purpose mo ng savings, ano ba ang savings na yon? Pang-edukasyon ng anak mo? Pang-negosyo mo ba? O para sa long-term na pangangailangan mo, para sa healthcare mo at ng pamilya mo? Yon ang unahin muna ninyo bago kayo makapag-decide na magkaroon ng anak. Para pagdating ng oras na magkaroon na kayo ng anak, balance pa rin yung inyong time. Hindi mapapabayaan ang inyong anak. Dahil yung oras nyo, 80% sa anak yung oras. Na kahit nagtatrabaho ka, pero hindi mo kinakalimutan na magabayan ng maayos ang inyong mga anak. Alam mo ba, sa aking observation, kadalasan ng mga working parents ay nagkakaroon ng autism ng kanilang mga anak. Bakit? Kasi yung mga anak nila ay inaasa sa mga katulong. Kasi minsan, maling katulong, maling nani ang napili nila. Kaya advice ko sa mga kumukuha ng nani, kumukuha ng katulong, dapat may requirements kayo na yung may kaalaman, marunong sumulat, marunong bumasa, at marunong kung paano i-handle ang life. Kasi hindi lang pagbabantay ang tatrabahuin. Tinatawag nga na katulong dahil matutulungan kayo. Na kahit wala kayo, busy kayo sa trabaho, pero yung anak ninyo, nagagabayan ng maayos ng inyong katulong. Minsan o kadalasan ba, kapag nakakapili ka ng maling katulong, magkakaroon ng problema ang iyong anak. Sa mga future mommy dyan, kung magiging working mom kayo in the future, working parents kayo, dapat pumili kayo ng katulong na makakatulong talaga sa inyo.
kung paano palakihin ang inyong anak. Paano alagaan ang inyong anak kahit wala kayo sa bahay. Pwede ninyong i-background check yung inyong kukunin o kaya yung pamilya nila. Kasi malaking tulong, maganda yung historya, yung background ng pamilya na makukuha ninyo. Future ng anak ninyo ang nakasalalay dito. Kasi para saan yung pag-i-invest ninyo, nababayaran ninyo yung mag-aalaga, pero hindi naman maganda yung kanyang trabaho. Dapat maaasahan. Maaasahan meaning may kalidad, may quality yung kanyang pag-aalaga na magkakaroon ng magandang aral para sa anak mo. Panglima, cycle ng negatibong mindset. Maraming pamilya ang nahuhulog sa paulit-ulit na siklo o paniniwalang ganito na lang kami. O ang buhay ay swerte-swerte lang. Ang ganitong mindset ay nakakahawa. Nakakawala ng energy at nakakawala ng hope at nakakapanghina at mas lalong pinapahina ang kinabukasan. Lalong-lalo na kapag pinaparamdam o pinaparinig sa bata na wala siyang mararating, may posibilidad na iyon ang susundin niya. Doon siya maniniwala at hindi na siya magsisikap na mangarap. Dahil napanghinaan na siya ng loob. Kung ikaw, bata ka man, matanda, may anak na ngayon, o wala pang anak, ihanda mo ang sarili mo na magagabayan mo ng tama ang iyong anak. Dahil tao rin yan na kailangan niya isulong yung kanyang mga pangarap. Kung napanghinaan ka man ng loob, meron tayong dalawang solusyon kung paano ma-divert para sa tamang landas ng kabataan. So pakinggan ito, kabataan, young adults, at parents. Dahil importante at mahalaga ang solusyon na to. Una, edukasyon at skills training bilang alternatibong landas para gumanda, mabago ang buhay. Ang kahirapan ay hindi madaling solusyonan, pero pwedeng madaanan ito kung may sapat na kaalaman at kasanayan. Kung ang kabataan ay ma-redirect sa online freelancing, online learning, scholarship programs, o skills training tulad ng TESDA, freelancing, at small entrepreneurship. At kapag yan na-provide sa kabataan, nagkakaroon sila ng konkretong mangarap at magsikap. Para sa mga mas bata, pwede silang i-encourage mag-explore ng mga free resources, YouTube tutorials, DepEdAl's community workshops. At ako'y naniniwala dyan, kung gusto niyong may pagpatuloy ang pag-aaral niyo, ay guaranteed you na matutulungan kayo ng ALS. At ito yung storya. Yung mga kapatid ko, may dalawa akong kapatid na professional na sila ngayon, na dahil nga kulang kami sa financial nung bata pa kami. At noong napunta na kami dito sa Mate, ay pinush ko yung mga kapatid ko na mag-aral. So, dalawa ay professional na ngayon na nakapagtapos sila elementary at high school. ALS sila. Graduate na sila. Kaya totoo yan. Kung alam mo, kung nawawalan ka ng pag-asa na hindi na makakapagtapos, merong pag-asa.
Kung gusto mo na makapagtapos ng pag-aaral, pumunta ka sa paaralan na malapit sa inyo at mag-inquire ka kung paano mag-aral ng ALS. Kasi I guaranteed you magtatapos ka dyan talaga. Basta, porsigido ka. Kasi hanga-hanga ako sa mga kapatid ko. Kung nararamdaman man nila na hindi sila nakapagtapos sa formal na elementary at high school, pero masasabi ko, pagdating sa pag-aaral, matalino sila. Matalino sila kasi pagdating nila sa college, ay kaya nilang makipagsabayan. Kahit hindi nila nabuo yung 4 years sa high school at 6 years sa elementary, di ba? So, hanga ako sa kanila. Sobrang proud ako sa kanila dahil kaya nilang makipagsabayan. So, ngayon, professional na sila. Hanga ako sa kanila na hindi sila tumigil. Kahit gaano kahirap ang buhay, hindi sila napanghinaan ng loob na magpadala sa negatibong panahon. Di ba? Yung mga oras na down tayo, negative yun eh. Negatibo yun. Ginamit nila na patunayan sa kanilang sarili na kaya ipaglaban, isulong ang pangarap kahit sa kabila ng kagipitan. At para naman sa mga young adults, pwede i-introduce ang online freelancing, short courses, o micro-business para ma-experience nila ang essence of independency at posibilidad na umasinso. Hindi hadlang ang edad. Hindi hadlang ang kagipitan. Lahat may solusyon na kahit matanda ka na, pwede kang mag-aral muli. Lalong-lalo na kapag nakita mo na walang nagbabago sa buhay mo. Kahit nagtatrabaho ka, pero walang-wala pa rin. Kaya naisip ko dahil sa environment natin at sa mga tao na sinasamahan natin, ay halos pare-pareho yung kanilang pag-iisip na swerte-swerte lang ang buhay. Naisip ko na, alam mo, ang solusyon dito ay pag-aaral. Sa pag-aaral, kahit minsan natatamad ka, pero pagpasok mo sa eskwelahan, may matutunan kang lesson, may mai-explore kang message. Kahit isang message lang na marinig mo mula sa teacher, ay pwede nang mabago ang buhay mo. Kahit ilang libo na yung na-spend mo sa pag-aaral, yung pakiramdam mo, wala ka pa rin natututunan, pero darating yung time na may isang message na pwedeng mag-open at marirealize mo na ganun pala ang life. So, it's okay to spend on learning. Dahil yun naman talaga ang kailangan. Pangalawa, support system at positive mentorship. Kung kulang ang guidance mula sa magulang, kailangan magkaroon ng alternative support system. Pwede itong manggagaling sa community leaders, teachers, church groups, sport teams, o online mentorship communities. Diba? So yun nga, kanina, diba, na-mention ko na para sa mga working moms, working parents, kung mag-hire man kayo ng katulong na mag-aalaga sa inyong mga anak, dapat yung may matutunan ang inyong mga anak. Kung mag-spend kayo para sa katulong, you spend money or you invest money para sa inyong anak na kukuha ng katulong, dapat may reward. May matutunan yung inyong mga anak. Kaya, ayun, kung kulang kayo sa guidance dahil
busy kayo sa trabaho or business yan, yung mga anak niyo, pwede niyong ilagay doon sa eskwelahan, sa church, o i-expose sila sa online community na about mentorship. Kaya dapat kontrolado ninyo kung ano yung ipapanood ninyo sa inyong mga anak. At para sa mga kabataan, malaking tulong ang magkaroon ng role models na magbibigay ng inspirasyon at magpapakita na may ibang landas kaysa bisyo umaling barkada. Minsan may kabataan kasi na kahit gaano karami ng role model sa kanilang pamilya, pero lumilihis pa rin yung bata, yung kapatid o anak. Huwag niyong sayangin yung pagkakataon na yung mga tao na nagpapakita sa inyo ng kabutihan, yung laging positive at pinaparamdam sa inyo na may potential ka. Minsan, hindi mo mararamdaman na pinaparamdam sa'yo kasi hindi ka nakikinig. Hindi ka ready na mabago. Kaya, you have to put yourself to be ready for learning, to listen sa mga nakakatanda na tinuturuan ka. Swerte ka na may role model sa tahanan niyo, may mga matatanda na nagtuturo sa iyo, di ba? Napakalaking bagay 'yun kapag nagkaroon ka. Kasi yung ibang kabataan, may magulang nga, may pamilya nga, pero hindi nila naranasan na i-guide sila, naturuan sila. Kaya swerte ka kung kumpleto yung pamilya mo at may inspirasyon sa inyong tahanan. At para naman sa mga adults at parents, kailangan magkaroon ng lifelong learnings. So dapat learner tayo, mga adults at parents. Dapat learner ka para may turo ka sa anak mo. Kailangan magkaroon ng lifelong learnings at values formation program para mas matutong maging present at magabayan ng maayos ang mga anak kahit sa simpleng paraan. Hindi mo kailangan maging perfect parents dahil sa bawat hakbang at choices na pinili mo araw-araw ay magiging perfect ang lahat in the future. Solusyon lang ang kailangan na bigyan diin ang edukasyon at skills training. Kahit maliit na hakbang tulad ng online learning o skills program, pwede maging daan para makita ng kabataan ang mas maliwanag na kinabukasan. Magkaroon ng support system at mentorship kung kulang ang gabay ng magulang. Pwedeng punan ng guro, leader, kahit simpleng tao. Alam niyo, minsan yung iba, kapag sinasabing simpleng tao, yung parang walang nararating, yung simpleng tao, parang walang pangarap. Alam niyo, yung simpleng tao, yung may pangarap sa buhay, simple lang. Ang gusto mangyari ay mabago ang kanyang buhay. Yung hindi siya magiging pabaya. Kumbaga, ang simpleng tao ay responsible yan. So, yung takeaway sa episode na to, na minsan, totoo na ang kahirapan ang nagtutulak sa maling direksyon. Pero, hindi dapat doon nagtatapos ang kwento ng buhay mo. Sa tamang kaalaman, kasanayan at gabay, pwedeng mabago ang takbo ng buhay ng kabataan o bawat pamilya. Hindi hadlang ang kahirapan. Madalas, ito ang dapat magtulak sa atin o gawing dahilan para magsimulang mangarap at
kumilos para sa magandang bukas. May natutunan ba kayo sa episode na to? Sana meron. Kung meron, paki-comment sa ibaba para alam ko na may natutunan kayo at ako'y nagpapasalamat na nandito kayo ngayon dahil gusto niyong matuto. Gusto niyo mabago ang inyong buhay. Dito nagtatapos ang ating kwento for today. Ang ating storya at lesson for today. At magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Happy Sunday everyone! Enjoy!